Magandang araw po sa inyong lahat. Sinasabi nila na ang pagtanda ay nangangahulugang pagsuko na sa kaligayahan sa mga pagnanasa sa koneksyon, na pagkatapos ng edad na ay stinta, ang inyong katawan ay hihina na lamang at ang paglalapitang loob o intimasya ay maglalaho na. Pero paano kung ang pananahimik na iyan ang dahan-dahang sumisira sa inyong kalusugan? Ako po si Dr. Rene Cruz, isang doktor na may espesyalisasyon sa pangangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda na may higit sa 60 taon ng karanasan sa pagtulong sa mga senior citizen na maibalik ang kanilang sigla, kumpiyansa sa sarili at emosyonal na kaginhawaan, lalo na sa mga pinakapribadong aspeto ng kanilang buhay. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang pagtigil sa masturbasyon o sariling kasiyahan ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang paghinto sa isang natural na gawaing ito ay maaaring tahimik na makapinsala sa inyong sirkulasyon, magpahina ng inyong prostate, makagambala sa inyong pagtulog, at maaari pa ngang magpaikli ng inyong buhay. Sa video na ito, matututunan ninyo ang mga kagulat-gulat na medikal na katotohanan tungkol sa masturbasyon sa katandaan. Bakit ito hindi lamang normal, kundi mahalaga para sa inyong kabutihan. Ating aalamin kung paano ito nakakaapekto sa inyong mga hormon, kalusugang pandamdamin, pisikal na kaginhawaan, at maging sa inyong dignidad. At sa bandang huli, ibabahagi ko ang mga simple at ligtas na pamamaraan na makatutulong sa inyong muling kumonekta sa inyong katawan sa isang magalang at nagpapalakas loob na paraan. Walang hiya, walang pilitan. Simulan na po natin. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, inaanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para lagi kayong updated sa mga health tips na para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakitype po ng 1 sa comments. Kung hindi naman, pakitype ng 0 para malaman ko kung paano ko pa mapapaganda ang aking mga susunod na content para sa inyo. Ngayon, umpisahan natin sa kung ano ang unang nagbabago at pinakamabilis ang inyong katawan. Dahil kapag itinigil ninyo ang simpleng gawaing ito, ang epekto ay hindi na maghihintay ng maraming taon. Makikita na ito sa inyong mga tissue, sa daloy ng inyong dugo, at maging sa inyong kaginhawaan sa loob lamang ng ilang linggo. 1. Ang katawan ay tumutugon sa kung ano ang hindi na nito natatanggap habang tayo ay nagkakaedad. Maraming mga tungkulin sa ating katawan ang bumabagal. Hindi lamang dahil sa edad, kundi dahil din sa kawalan ng aktibidad. Tulad ng mga kalamnan na lumiliit kapag hindi nag-eehersisyo at mga kasukasuan na naninigas kapag hindi ikinikilos ang mga organong sexual, ay ganoon din ang nagiging tugon. Kapag ang masturbasyon ay tuluyang itinigil, ang daloy ng dugo sa pelvic area o sa bandang balakang ay makabuluhang nababawasan. Ang mahinang sirkulasyong ito ay maaaring humantong sa hirap pagbaba ng sensitibidad at para sa mga kalalakihan, mas mataas na panganib sa mga problema sa prostate. Ang mga tissue na dating madaling tumutugon sa estimulasyon ay nagsisimulang manghina o numipis, atrophy, nagiging hindi na gaanong nababanat.
hindi na gaanong tumutugon at minsan ay masakit pa. Para sa mga kababaihan, maaaring tumaas ang panunuyo ng ari-iritasyon o isang pangkalahatang pakiramdam ng pagkakawalay sa sariling katawan. Ang pinakakagulat-gulat sa maraming senior ay kung gaano kabilis mangyari ang mga pisikal na pagbabagong ito. Sa loob lamang ng ilang buwan ng walang sexual na estimulasyon, maaaring simulang kalimutan ng katawan ang dati nitong alam na alam. At hindi tulad noong kabataan, mas matagal nang ibalik ang nawala. Ang regular na masturbasyon, kahit 1 beses o 2 beses sa isang linggo, ay nakakatulong na mapanatili ang elastisidad, sensitibidad, at pangkalahatang kalusugan ng pelvic area. Ito ay isang paraan ng pangangalaga sa sarili na pumipigil sa pananamlay hirap at mga komplikasyon sa hinaharap. Hindi ito tungkol sa paghahabol sa pagnanasa o pagpilit sa kung ano ang hindi na natural ang pakiramdam. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng tungkulin ng katawan, pag-iwas sa hindi kinakailangang sakit at pag-iingat sa isang mahalagang bahagi ng disenyo ng inyong katawan. Hindi naman po ninyo ititigil ang pagsisipilyo dahil lang kayo ay tumatanda, hindi ba? Bakit pababayaan ang isa pang mahalagang bahagi ng inyong kalusugan? Ngunit ang katawan ay isang bahagi lamang ng kabuuan. Ano ang nangyayari sa emosyonal na aspeto kapag hindi na ninyo nararamdaman ang koneksyon sa inyong sariling kaligayahan? Dito nagiging mas personal at makapangyarihan ang mga bagay. Kung kayo po ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numerong 1 sa ibaba para malaman kong kasama ko pa rin kayo. Ngayon dumako na tayo sa ating ikalawang punto. 2. Ang emosyonal na pasanin ng pagkakawalay. Kapag ang mga senior ay tumitigil sa masturbasyon, hindi lamang ito pisikal na pagbabago. Nagiging emosyonal at psikolohikal din ito. Sa paglipas ng panahon, maraming nakatatanda ang nagsisimulang makaramdam ng pagkakahiwalay sa kanilang sariling katawan na para bang sila ay tagapangalaga na lamang ng isang sisidlan sa halip na nabubuhay dito. Ang emosyonal na pagkakawalay na ito ay maaaring tahimik na magpakita sa simula kawalan ng interes sa sariling itsura, bumabang pagtingin sa sarili o kahit isang banayad na pakiramdam na tila hindi ka nakikita. Ang dating pinagmumulan ng ginhawa kaluwagan at saya ay nagiging isang bagay na iniiwasan o kinakalimutan. Ang masturbasyon, bagamat napaka-personal, ay lubos ding nagpapatibay ng sarili. Ipinapaalala nito sa inyo na ang inyong katawan ay pag-aari pa rin ninyo, na kaya pa rin ninyong makaramdam, pumili at makisangkot sa isang bagay na para lamang sa inyong sariling kasiyahan. Para sa maraming nakatatanda, ang simpleng gawaing ito ay nagpapanumbalik ng pakiramdam ng pagkontrol at pagkakakilanlan na madalas nawawala sa pagtanda. Hindi lamang ito tungkol sa sexual na kasiyahan. Ito ay tungkol sa emosyonal na katatagan, kumpiyansa sa sarili at koneksyon sa inyong panloob na buhay. Kung wala ang pribadong ritual na ito, maaaring lumalim ang kalungkutan, maaaring tahimik na lumago ang pagkabalisa, at maaaring mapalitan ng pakiramdam ng emosyonal na kawalan ng sigla ang masiglang panloob na mundo na dati ninyong taglay. Para sa ilan,
maaari pa itong makaapekto sa kung paano sila nakikipag-ugnayan sa iba. Mas kaunting init, mas kaunting pagiging bukas, mas kaunting saya. Ngunit mayroong isang makapangyarihang katotohanan na marami ang hindi napagtatanto hanggang sa halos huli na. Kapag huminto kayo sa pagkonekta ng malapit sa inyong sarili, maaari kayong dahan-dahang magsimulang maputol ang koneksyon sa mundo sa inyong paligid. At tulad ng malalaman ninyo, ang emosyonal na distansyang ito ay hindi lamang nananatili sa puso. Umaabot din ito sa mga organo, lalo na sa isang mahalagang glandula na iilan lamang ang pinag-uusapan hanggat hindi pa huli ang lahat. 3. Ang kalusugan ng prostate ay nakasalalay sa aktibidad. Para sa mga nakatatandang kalalakihan, iilan lamang ang mga bagay na kasing halaga sa pangmatagalang kalusugan gaya ng prostate. Ang maliit na glandulang ito ay gumaganap ng malaking papel sa parehong sexual at urinaryong tungkulin, ngunit madalas itong napapabayaan hanggang sa magsimula na ang mga problema. Ang hindi alam ng marami ay ang regular na pagpapalabas ejaculation sa pamamagitan man ng pakikipagtalik o masturbasyon ay hindi lamang kasiyasya. Ito rin ay proteksyon. Kapag ang isang lalaki ay tuluyang huminto sa masturbasyon, maaaring magsimulang manamlay ang prostate. Maaaring maipon ang mga likido at humantong sa isang kondisyon na tinatawag na prostate congestion na nagdudulot ng hirap-bigat at mas mataas na panganib ng pamamaga o impeksyon sa paglipas ng panahon. Ang pagpapalabas ay tumutulong na panatilihing aktibo ang prostate, nililinis ang mga lumang likido at pinasisigla ang daloy ng dugo sa rehiyon. Kung wala ito, ang glandula ay maaaring maging mas madaling kapitan sa paglaki na kilala bilang benign prostatic hyperplasia (BPH) na maaaring makagambala sa pag-ihi at humantong sa madalas na pagpunta sa banyo sa gabi o kahit na mga ilangan ng medikal na interbensyon. Hindi lamang ito teorya. Ito ay suportado ng mga dekada ng medikal na obserbasyon. Ang pagpapanatili ng sexual na aktibidad kahit na pribado ay makatutulong upang manatiling malusog at tumutugon ang prostate. Ang pagbalewala sa aspetong ito ng pangangalaga ay hindi tanda ng pagiging mahinhin. Ito ay isang nasayang na pagkakataon para sa pag-iwas. Hindi ninyo kailangang umasa sa mga gamot o operasyon bilang inyong unang linya ng depensa. Isang bagay na kasing simple ng regular na sariling kasiyahan ay maaaring magsilbing isang maagap at natural na paraan upang protektahan ang mahalagang bahaging ito ng inyong katawan. Ngunit ang mga benepisyo ng masturbasyon sa katandaan ay higit pa sa kalusugan ng organo. Paano kung sabihin namin sa inyo na ang maliit na gawaing ito ay nakakaapekto rin sa chemistry ng inyong utak? Hinuhubog kung paano kayo natutulog, kung ano ang inyong nararamdaman, at kung gaano kalinaw kayong nag-iisip araw-araw. Kung kayo po ay nanonood pa rin at nakikitang mahalaga ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numerong 1 sa ibaba para malaman kong nandito pa rin kayo. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. 4. Balanse ng hormone at chemistry ng utak. Isa sa mga madalas na hindi napapansing benepisyo ng masturbasyon sa mga nakatatanda ay ang direkta nitong epekto sa balanse
ng hormone at chemistry ng utak. Kapag inyong pinasisigla ang inyong katawan at nararating ang orgasmo, ang inyong utak ay naglalabas ng sunod-sunod na mga natural na kemikal, dopamine, oxytocin, endorphins, at prolactin. Hindi lamang ito mga feel-good hormones, kinokontrol nila ang inyong mood, pinapabuti ang inyong pagtulog, pinapagaan ang pagkabalisa, at sinusuportahan pa ang immune function. Sa yugto ng buhay, kung saan mas karaniwan ang insomnia, depresyon, at stress, ang mga natural na tugon na ito ay nagiging makapangyarihang kasangkapan para sa pangkalahatang kagalingan. Ang dopamine ay tumutulong sa inyong makaramdam ng motibasyon at emosyonal na pakikisangkot. Ang oxytocin ay nagtataguyod ng pakiramdam ng katahimikan at koneksyon kahit na nag-iisa kayo. Ang endorphins ay nagbabawas ng sakit at nagdudulot ng kalinawan. Ang prolactin ay sumusuporta sa mahimbing na pagtulog at paggaling ng mga selula. Lahat ng ito ay nangyayari mula sa isang pribado at simpleng gawain na hindi nangangailangan ng reseta, pag-apruba ng insurance o pagbisita sa doktor. Ang kawalan ng hormonal na aktibidad na ito ay maaaring humantong sa dahan-dahang pagbaba ng emosyonal na kagalingan. Kung wala ito, maaari kayong makaramdam ng mas maraming pagkabalisa, mas pagiging iritable o emosyonal na pamamanhid. Ang pagtulog ay nagiging mas mahirap, ang stress ay mas matagal na nananatili, at sa paglipas ng panahon, ang kawalan ng balanseng ito ay maaaring tahimik na makaapekto sa inyong memorya, focus, at maging sa inyong pisikal na katatagan. Ang masturbasyon ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa panloob na chemistry. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong utak ng mga senyales na kailangan nito upang mapanatili kayong nakatapak sa lupa, relax at buhay. At kung ang inyong isip ay nakikinabang sa regular na pagpapalabas ng tensyon, paano naman ang bahagi ninyo na karamihan sa mga tao ay nakakalimutang hawakan? Ang inyong sariling pakiramdam ng ginhawa at dignidad sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pisikal na presensya at haplos. Doon tayo susunod na pupunta. 5. Ang haplos ay pangunahing pangangailangan ng tao, kahit na ito'y mula sa iyong sarili. Habang tayo ay tumatanda, ang haplos ay madalas na nagiging isang bagay na mas bihira nating natatanggap. Ang mga yakap ay nagiging madalang, ang intimasya ay maaaring maglaho, at sa maraming kaso, sinisimulan ng mga tao na iwasan ng tuluyan ang kanilang sariling katawan. Ang kawalan ng haplos na ito, kahit na sariling haplos, ay maaaring lumikha ng malalim na emosyonal na kahungkagan, isa na nakakaapekto hindi lamang sa kalusugang pangkaisipan, kundi pati na rin sa pisikal na kagalingan. Ang masturbasyon, sa pinakasimpleng anyo nito, ay isang paraan ng pananatiling konektado sa inyong katawan. Ito ay isang uri ng pag-aalaga na nagpapaalala sa inyong sarili na kayo ay buhay pa, karapat-dapat pa rin sa ginhawa, at may kakayahan pa ring makaramdam. Maraming nakatatanda ang hindi namamalayang nagsisimulang tratuhin ang kanilang mga katawan na parang marurupok na makinang kailangang imentena sa halip na mga tahanang dapat mahalin. Ginagawa nila ang mga rutina,
naliligo, nagbibihis, umiinom ng gamot, nang hindi tunay na kinikilala ang kanilang pisikal na sarili ng may init o kabaitan. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakawalay na ito ay maaaring humantong sa pakiramdam ng emosyonal na pamamanhid o pagkahiwalay mula sa mismong katawan na nagdala sa kanila sa buong buhay nila. Binabago iyan ng sariling haplos. Inaanyayahan kayo nitong magdahan-dahan makinig, makaramdam. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-aalaga. Ang masturbasyon ay nagiging higit pa sa sexual. Ito ay nagiging meditative, isang paraan upang patunayan, nandito pa ako, mahalaga pa rin ako, pag-aari ko pa rin ang aking sarili. Ang gawaing ito ng muling pag-angkin sa haplos ay maaaring magpanumbalik ng kumpiyansa at magpakalma sa kalungkutan na minsan ay gumagapang sa pagtanda. At gaano man kalakas ang personal na koneksyong ito, may isa pang madalas na hindi nababanggit na benepisyo. Ang masturbasyon sa katandaan, tinutulungan kayo nitong mapanatili ang isang pakiramdam ng intimasya at kontrol kahit na magbago o mawala ang mga partners. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 6. Ang intimasya ay hindi nagtatapos kapag natapos ang relasyon. Habang tayo ay tumatanda, ang mga relasyon ay nagbabago. Ang ilan ay nawawalan ng kapareha dahil sa sakit o paglipas ng panahon, habang ang iba naman ay maaaring harapin ang emosyonal na distansya sa matagal ng pagsasama. Mayroon ding iba na namumuhay ng mag-isa, naglalakbay sa pagreretiro at pagtanda nang walang palagi ang presensya ng isang kasama. Sa mga sandaling ito, marami ang nagsisimulang maniwala na ang intimasya na dating masigla at buhay ay tapos na. Ngunit ang tunay na intimasya ay hindi nangangailangan ng kapareha. Nagsisimula ito sa inyo. Ang masturbasyon ay nagpapahintulot sa mga nakatatanda na mapanatili ang isang relasyon sa kanilang sariling pagnanasa, sa kanilang sariling lambing, at sa kanilang sariling emosyonal na mundo, anuman ang kanilang status sa relasyon. Malayo sa pagiging kapalit ng isang kapareha, ang sariling intimasya ay isang anyo ng kalayaan. Ito ay isang kilos ng muling pag-angkin sa kalapitan ayon sa inyong sariling kagustuhan. Nagpapadala ito ng mensahe sa inyong espiritu na ang inyong kakayahang makaramdam ng kasiyahan, ginhawa at kalapitan ay hindi umalis kasama ng ibang tao. Nananatili pa rin ito sa loob ninyo. Ang ganitong uri ng pribadong koneksyon ay lalong mahalaga kapag ang pisikal o emosyonal na kalapitan sa iba ay hindi posible. Tumutulong itong mapanatili ang isang pakiramdam ng emosyonal na balanse at personal na kapangyarihan. Binabawasan nito ang kalungkutan na maaaring gumapang sa mahahabang tahimik na gabi. At higit sa lahat, ipinapaalala nito sa inyo na kayo ay isang kumpleto pa ring taong nakakaramdam, may kakayahang magalak at maging malambing kahit walang kapareha sa tabi ninyo. At bagamat ang emosyonal na lakas na ito ay lubos na nakagagaling, maraming mga senior pa rin ang nagdadala ng di kinakailangang pagkakasala o hiya tungkol sa paksang ito. Panahon na upang harapin ng direkta ang lipas ng pasanin na iyan, dahil ang pinsalang idinudulot nito ay mas malalim
kaysa sa inaakala ng karamihan. Ano ang mangyayari kapag pinalitan natin ang hiya na iyon ng pagtanggap sa sarili? Ang sagot ay maaaring magbago sa paraan ng inyong pagtanda. 7. Ang hiya ay dapat nang kalimutan. Maraming nakatatanda ang lumaki sa panahon kung saan ang sekswalidad, lalo na ang sariling kasiyahan, ay nababalot ng katahimikan, panghuhusga, at hiya. Ang mga mensahe mula sa pamilya, relihiyon at lipunan ay madalas na ginagawang parang marumi makasalanan o hindi naaangkop ang masturbasyon, lalo na sa pagtanda. Sa paglipas ng panahon, ang mga paniniwalang ito ay naikintal sa isipan tahimik na humuhubog sa kung ano ang nararamdaman ng mga senior tungkol sa kanilang sariling katawan. Ngunit narito ang katotohanan, ang hiya na iyan ay hindi na dapat sa inyo. Ito ay minana at meron kayong lahat ng karapatang bitawan ito. Ang masturbasyon ay hindi tanda ng kahinaan o kabiguang moral. Ito ay isang normal, malusog at therapeutic pangang bahagi ng karanasan ng tao. Ang pagbitaw sa hiya na sumunod sa inyo sa loob ng mga dekada ay isa sa mga nagpapalayang gawain na maibibigay ninyo sa inyong sarili sa huling yugto ng buhay. Kapag itinigil ninyo ang pagtingin sa sariling kasiyahan bilang isang bagay na mali, sinisimulan ninyong bawiin ang kontrol sa inyong pisikal at emosyonal na kagalingan. Ang pumapalit sa hiya ay hindi lamang pagtanggap, kundi kumpiyansa, kapayapaan, kaluwagan. Kapag nauunawaan ninyo na ang inyong katawan ay karapat-dapat pa rin sa pangangalaga, kasiyahan at atensyon, sinisimulan ninyong tratuhin ang inyong sarili ng iba. Lumalakad kayo ng may higit na dignidad, natutulog ng mas mahimbing, nabubuhay ng mas malaya. Sa pamamagitan ng pag-alis ng bigat ng hiya, nagbibigay din kayo ng puwang para sa pangangalaga sa sarili. At walang mas mahusay na paraan upang simulan ang pangangalaga sa inyong sarili kaysa sa pag-unawa kung paano ito gagawin ng ligtas, komportable at may intensyon. Kaya naman, napakahalaga ng susunod na bahagi. Hindi lamang ito tungkol sa bakit, kundi paano ito gagawin sa paraang sumusuporta sa inyong kalusugan at nagdudulot sa inyo ng kapayapaan. 8. Mga praktikal na payo para sa ligtas at malusog na sariling intimasya. Para sa mga nakatatanda, ang masturbasyon ay dapat lapitan sa parehong paraan kung paano ninyo lalapitan ang anumang bahagi ng pangangalaga sa sarili ng may pasensya, respeto at kaginhawaan. Ang inyong katawan ay nagbago sa paglipas ng mga taon at iyan ay ganap na natural. Ang gumana o naging masarap ang pakiramdam mga dekada na ang nakalipas ay maaaring hindi na pareho ngayon at ayos lang iyon. Ang layunin ngayon ay hindi ang pagganap. Ito ay ang presensya. Para magsimula, pumili ng isang tahimik, pribadong lugar kung saan kayo ay nakakaramdam ng pagka-relax. Bigyan ang inyong sarili ng pahintulot na mag-explore ng walang pressure. Hindi ninyo kailangang magmadali. Hayaan ninyong ang oras na ito ay para sa inyo ng walang distraksyon o panghuhusga. Ang paggamit ng lubrikante o pampadulas ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba, lalo na para sa balat ng nakatatanda o kung ang panunuyo ay naging issue na. Binabawasan ng mga lubrikante ang pag-iskis, pinipigilan ang iritasyon
at maaaring aktwal na mapahusay ang sensasyon. Maaari kayong mag-eksperimento sa iba't ibang uri hanggang sa makahanap kayo ng angkop sa inyong mga pangangailangan. Para sa mga kalalakihan, maglaan ng oras sa estimulasyon. Hindi na kailangan maghangad ng isang partikular na resulta. Para sa mga kababaihan, ang banayad na haplos at kamalayan sa mga sensitibong bahagi ay maaaring muling i-konekta kayo sa mga nakalimutang sensasyon. Nakatutulong din na mag-focus sa kung ano ang nararamdaman ng inyong katawan bago, habang at pagkatapos. Mas relax ba kayo? Mas kalmado? Mas konektado sa inyong sarili? Ito ay mga senyales na gumagana ang inyong pagsasanay, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. Ang sariling intimasya ay hindi isang bagay na dapat ikahiya. Ito ay isang anyo ng tahimik na lakas at kamalayan sa sarili. Tulad ng anumang kasanayang pangkalusugan, mas mahalaga ang pagiging pare-pareho kaysa sa intensidad. Ang banayad at regular na pagkonekta sa sarili ay maaaring suportahan ang inyong mood, sirkulasyon, pagtulog, at pakiramdam ng personal na kapangyarihan. At ngayong alam na ninyo kung paano ito gagawin sa isang malusog at magalang na paraan, ano ang mangyayari kung pipiliin ninyong patuloy na balewalain ang bahaging ito ng inyong kalusugan? Maaaring ikagulat ninyo ang mga pangmatagalang panganib. Huling salita, ang muling pagkonekta sa iyong sarili ay hindi lamang likas, ito'y kailangan. Habang nararating ninyo ang yugtong ito ng buhay, puno ng karunungan, pagninilay, at pinaghirapang perspektibo, isang katotohanan ang nagiging lalong malinaw: ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko sa inyong katawan. Nangangahulugan ito ng pag-aaral kung paano ito aalagaan sa mga bago at mas malalim na paraan. At isa sa mga pinakaintimang anyo ng pangangalagang iyon ay isang bagay na itinuro sa marami na iwasan baliwalain o ikahiya, o masturbasyon. Ngunit nakita na ninyo ngayon na hindi lamang ito tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa sirkulasyon, balanse ng hormone, kalusugan ng prostate, emosyonal na koneksyon at paggalang sa sarili. Ito ay tungkol sa pananatiling nakikipag-ugnayan sa inyong pisikal na katawan at paggalang sa mga tahimik na pangangailangan na hindi nawawala sa pagtanda. Sila ay simpleng hindi nasasabi. Ang masturbasyon sa katandaan ay hindi tanda ng pagpapakasasa o imoralidad. Ito ay tanda ng kamalayan sa sarili, ng kahustuhan sa pag-iisip, ng pagpili sa presensya kaysa kapabayaan. Pinapanatili nitong elastiko ang inyong mga tissue, aktibo ang inyong mga hormone, mas malalim ang inyong pagtulog, at nakatapak sa lupa ang inyong espiritu. Ito ay isang mensahe sa inyong sarili na nagsasabing, nandito pa ako, mahalaga pa rin ako, kabilang pa rin ako sa katawang ito. Napakaraming mga senior ang tahimik na nagdurusa. Pisikal, emosyonal at espiritual. Hindi dahil sila ay sira, kundi dahil sila ay naputulan ng koneksyon mula sa fundamental na bahaging ito ng pagiging tao. Itinuro sa kanila na ikahiya ang isang bagay na sa katunayan ay isang nakagagaling, nagpapalakas, at kahit na nagbibigay buhay na gawain. Kaya't bitawan na po ninyo ang pagkakasala. Bitawan ang mga lipas ng paniniwala. Bitawan ang ideya
na ang inyong katawan ay hindi na karapat-dapat sa lambing. Hindi kayo masyadong matanda para makaramdam, para mag-enjoy, para maging mausisa tungkol sa inyong sariling haplos. Sa katunayan ngayon na marahil ang pinakamahalagang panahon sa lahat. Ang paglalakbay na ito ay personal, pribado, makapangyarihan at ganap na sa inyo. Sa susunod na makaramdam kayo ng pag-aatubili, tandaan ninyo ito, hindi ito tungkol sa kabataan o pagnanasa. Ito ay tungkol sa inyong kalusugan, inyong kapayapaan, inyong kapangyarihan. Hindi ninyo kailangan ng pahintulot. Hindi ninyo kailangang magpaliwanag. Kailangan ninyo lamang piliin ang inyong sarili. Dahil sa pagpili na manatiling konektado, pisikal, emosyonal at espiritual, hindi lamang kayo nabubuhay sa kabanatang ito ng buhay. Nabubuhay kayo rito ng may presensya, may dangal at may layunin. At iyan ang pinakamarangal na gawain sa lahat. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, ipaalam ninyo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng pinipili ko ang aking sarili sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang tapat at nagpapalakas loob na payong pangkalusugan na ginawa para lamang sa inyo.